Hello, magandang araw na naman. Ito, another news. Dapat talaga bitay ang parusa sa mga kawatan sa gobyerno, nasa gobyerno. Yung mga magnanakaw, mga smugglers, mga sindikato, dapat talaga bitay ang parusa. Para talaga matatakot nang gumawa ulit. Panoorin nyo to. Gigil na gigil ako dito eh. Sana nga maipush talaga ito ni Robin Padilla. Bitay, yan ang parusang gustong ipataw ni Senator Robin Padilla sa mga opisyal ng gobyernong mapatutunayang sangkot sa agricultural smuggling. Tila may mafia raw sa loob ng pamahalaan. Correct. Kaya walang May mafia, nakukulong na may smugglers sa sindikato. kabila ng sunod-sunod na raid. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Pwede ba kayo makinig? Di ba sa Bureau of Customs kayo? Di ba kayo nahiya? No, enforcement kayo. Sabi, di ba kayo sa Bureau of Customs? Naglingunan pa. Para, naalala ko yan eh. Naalala ko yan nung high school ako eh. Pagka nagalit sa akin yung teacher, hoy! Pag tinuro niya ako ng gano'n, nasa likod ako lagi nakaupo. Lilingon pa ako kunwari eh. Para makumpis yung teacher. Sino yun? Sino yun? Wala namang ibang natutulog kung hindi ako. Kasi tutulog ako yung pag, kunwari may libro. Hindi, walang biro ito. Kunwari may libro akong ganyan. May libro sa harap ako. Kunwari nagbabasa ako habang nagtuturo yung teacher. Pero nakasandal akong ganyan. No? Ganyan. Tapos sasabihin niya sa akin, hoy! Magigising ako. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Parang ganun yung customs. So, abis, customs kayo. Sino yun? Sino yun? Ako nga pala, taga-customs. Tingnan niya. Pwede ba kayo makinig? Di ba sa Bureau of Customs kayo? Di ba kayo nahiya? Nakikita niyo lumingong ba sa katabi? Siya naman yun eh. No, enforcement kayo. Pinamumugaran tayo ng smuggling. Sa tingin niyo ba masaya ako na life imprisonment lang kayo? Magbibigay ako ng panukalang batas na kayo dyan sa Bureau of Customs na kapag kayo napatunayan na involved dito sa smuggling, dapat kamatayan din kayo. Correct. Hirap dyan yung talk na wala namang ginagawa eh. Senator Senator Padilla, magagalit sa si Rimulya. Hindi, alam mo, ito si Senator Robin Padilla, kakaiba ito. Sigurado ako, gagawin niya yan. Ang tanong lang, kung yung mga kasamahan niya ba makukumbinsin niya. Alam mo naman, marami dyan sa mga kasamahan niya, Tolongges din, hindi naman lahat, pero marami dyan, lalo na yung mga opposition dyan, siguradong kokontra. Pero yung mga hindi opposition dyan, naku po, siguradong pabor dyan. Totoo lang. Umpisa pa lang. Uminit na agad ang ulo ni Senator Robin Hood Padilla sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Huwag ka mag-alala, Senator Padilla, pag tayo nagsama dyan sa Senado, ipasa natin yan. Pinag-uusapan kasi ang agricultural smuggling pero hindi raw nakikinig ang mga tauhan ng Bureau of Customs. Tinuto agad ng senador ang kanyang banda matapos maghain ng panukala na nagsusulong ng parusang kamatayan sa law enforcement agencies na mapapatunayang may kinalaman sa smuggling. Sa kasalukuyan kasing Anti-Agricultural Smuggling Act, 12 hanggang 20 tong pagkakakulong ang parusa sa mga smuggler. 12 to Pero hindi 20 years kasama lang. ang mga sangkot na opisyal ng gobyerno. Pero walang nakukulong. Panahon na raw para mapanagot ang mga opisyal dahil tila may Kita mo, hindi kasama yung mga gobyerno. Hindi kasama yung mga gobyerno. mafia na sa loob ng pamahalaan. Sa kabila raw ng sunod-sunod na raid ng mga smuggled agriculture Wala, tumubo lang yung sibuyas dyan. Kaya nga, May nagtanim, tas tumubo lang yan. Huwag niyong pakialaman. walang pangalan. Hindi kasi, isipin mo, ang dami nahuhuling ganyan. Wala nahuhuling tao. Ano yan, tumubo dyan? Correct. Para mga siraulo rin tong customs na to eh. product, wala pang naipakukulong na smuggler kahit 2016 pa may batas laban sa Ang corny-corny, mapabidyo-bidyo pa kayo. O may nahuli tayo, may nahuli. May nahuli tayo sibuyas. Anak ng weting, nahuli nyo sibuyas. Asa na yung nagdala dyan? agri-smuggling.
Depensa ng BOC, higit 140 mga kaso na ang naisampa nila simula 2018 kaugnay nito. Katumbas yan ang Hindi yun ang issue kung nasampa o hindi. Ang issue, may nakulong ba o wala? Correct. Kasi pwede nyo namang isampa tapos palpak yung kaso. Oh, Kunwari, yun. sampa kaso lang kayo, pero sa totoo lang, hininaan ninyo yung kaso para ma-dismiss. Para Huwag nyo nga kami ma-dismiss. tinatarantado. Ay, yung customs, ginagago nyo yung taong bayan eh. Correct. Pwede nyo Mga gawin, gago kunwari, talaga yan. nagsampa, Talagang pero mga puro magnanakaw palpak. yung animal Puro na mga mishandle custom yung dyan. mga ebidensya para ma-dismiss. Di ba? Tama. Ang tanong, meron ba kayong naipakulong na? Wala! Bakit? Ba't ko ipakukulong yung nagbibigay sa akin ng Rolex, ng Ferrari, saka ng ba't ko ipakukulong yun? Gago Correct. ba ako? Hindi na wala na yung kita ko. Pakukulong ko yung nagbibigay ng na nawawala sa gobyerno. 5 million. Nagturuan Kada naman ng buwan? Customs sa Department of Justice kung bakit wala pang ipakukulong sa mga naisampang kaso. When we file these cases, we have to have all the evidences at hand. So, evidences. syempre po, ipapile po namin yan sa DOJ, and the DOJ is also very strict. Kasi po, it really happens na nadidismissan po kami ng cases. Yun na nga ang problema, sir! Bakit nadi-dismiss? Mahina yung kaso. Tama. Hindi nila talaga Ng binigyan wedding, ng napaka-obvious naman eh. para ma-dismiss. Kunyari, Ba't di nyo nagsasampa kausapin si sila. Remulla? Mga Nagtapos na marunong yan. talaga Umpisa ng pa mga lang. Bureau of Di pa Customs. nagsisimula. Tapos na. Ang dami mga butiti na dyan eh. Kulang lang po kami ng certification or yung na-submit namin is photocopy. Bakit kasi kulang-kulang? Yun nga. Isipin nyo bakit kulang-kulang. Sa bibig nyo na rin siya nanggaling. Minsan kulang lang kami. Minsan photocopy lang. Kayo ang nakahuli ng smuggled things, smuggled goods. Ang prosecutors namin, nagre-rely po sila sa evidence as well as witnesses and other information or documents provided by the complainants, which in this case is the Bureau of Customs. Oh, bakit ganun? Pagka dyan, nagdidepend kayo sa evidence. No, Pero pag sa kaso ni Tebes at ni Bantag, nagdidepend kayo sa sekretary. Depende kay Remulla ang kuan Hindi, hustisya. Diba? Yun ang totoo eh. Doon sa kaso ni Tebes at kaso ni Bantag, Si hindi kayo Remulla ang nagdepend sa hustisya. ebidensya, nagdepend kayo kay Sekretary Remulla. Yun nga, siya Tapos ang this time, sasabihin siya ninyo, ang hustisya. nagdepende lang kami sa binibigay na pinipresentang ebidensya. Isipin nyo to ha. Oh, this lady, this prosecutor, is perfectly correct. Perfectly na correct pa. Tama talaga yung sinabi niya eh. We Tama only naman talaga depend sa ebidensya. on the evidence presented to us. It will be dismissed kung kulang-kulang yan. Correct. That's Tama. very nice. Si Remulla lang Tama naman ang yun. bumababoy sa batas eh. There are two things na Tarantadong problema Remulla, dyan. binababoy One, ang batas eh. bakit mali-mali yung sinisend ng Bureau of Customs, di ba? Bakit kulang-kulang? Bakit Xerox copy nga? Sabi nga ng BOC. Yun At nga. pangatlo, higit sa lahat, ang malupit dyan. Bakit dyan nyo lang sinabi yan? Bakit sa kaso ni Bantag at saka ni Tebes, parang wala namang ganyan? Now we will study the evidence. Hindi. Wala pa nga sa inyo. Sabi na nung sekretary ninyo, wala, guilty na si Tebes. Siya ang mastermind. Ang hirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. Oh, tingnan mo na. Nagagalit na yung boss nyo. Pero si Senate Committee Chairman Cynthia Villar, ibinalik ang sisi sa Customs. It's a reflection on you, ang impression ng mga tao. Kasabwat kayo. Kaya walang na... Correct. 7 Kasabwat, years. mga sindikatong Walang nandyan. isa man lang. Yes, Madam Chair. Lakas talaga nila sa inyo. Ako, Malaking bigayan Malakas dyan eh. talaga. Sobrang lakas. Malakas talaga. Kamag-anak. Kapatid. Pag sinasabi ko, parang biglang napipigil, ano? Hindi totoo, parang hindi ko masabi. Biglang, hindi talaga, ayaw talaga. kung may nagloko, nagnakaw, nag-file ako ng case eh. Para kahit na hindi siya mahuli,
Hindi na rin niya uulitin ang pagnanakaw kasi wanted na siya, di ba? Ito, ganun to eh. O, gusto namin, may example. Ikinagalit din ng senadora na hindi lahat ng kasong naisampa ay economic sabotage na walang karampatang piyansa. Mismong mga examiner kasi ng BOC ang nagtatakda ng presyo at hindi pa computerized ang sistema nila. Wala nang pakialam ang examiner dyan. It's all computerized. Kung ano lumabas sa computer, yun ang value. Cannot be questioned. Kahit kami mag-amend ng law, kung may discretion din sila sa value, eh sila yung wala rin kukwalify sa economic sabotage. Grabe, no? Mga wise Grabe. na eh. Naintindihan niyo yun? Hindi maipasok sa economic sabotage. Sa economic sabotage, kung yung mga ipinasok, yung mga examiner, kunting presyo lang hindi nila ilalagay. Yung tamang karampatang presyo. Correct. Hindi ilalagay yung totoong goods. presyo. Ibig sabihin daw, sabi ni Cynthia Villar, si Senator, ibinababa yung presyo. Kunwari, halimbawa lang, hindi ako sure kasi kung magkano yung economic sabotage. Kunwari lang, 10 million yung economic sabotage na laman ng isang container. Halimbawa lang po, hindi ako sure sa eksaktong amount. Ang ginagawa na examiner, gagawin niyang, 9 million lang yan para hindi economic sabotage. Para hindi makasuhan ng economic sabotage. Ibig sabihin, talagang merong sindikato. Correct. Talagang may sindikato dyan. May ulo. May mafia. Sa Department of Agriculture o sa Bureau of Customs. Iisa lang yan sila according to Maharlika. Connected lang ang mga gago dyang magnanakaw dyan. Walang naipakulong, hindi nahihiyan mga gago. Bureau of Customs, mga buaya. Si Maharlika, alam na alam niya yan. Hanggang dyan na lang. Kaya dapat talaga death penalty sa mga magnanakaw sa gobyerno, pira ng bayan.